Magandang araw, IPsians! Kami ang IPC News Reporters na maghahatid sa inyo ng bagong-bagong balita. Ako si Jasper Ramos. Ako si Prince Pinol. Ako si Rica Baroga. Ako naman po si Wilson Jun. At ito ang IPC News. Bilang bahagi ng pagpupursigi na palalimin pa ang ugnayan at bumuo ng mas matibay na relasyon sa pagitan ng mga kabataan at junior high students, nagkaroon ng Emmanuel Presbyterian Church ng isang masaya at makahulugang team building noong March 2, 2025. Ang araw ng team building ay nagsimula sa isang napaka-importanteng papuri at pagsamba sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsambang ito, nagkaroon ng lahat ng pagkakataon na magkaisa sa paglapit sa Diyos. Matapos na magpuri, nagkaroon ng mga palaro na kung saan ang bawat isa ay naghatid sa kanila ng saya. Nagsimula ang Kitchen Ministry Team Building noong ika-2 ng Marso 2025 na ginanap sa Rustica, San Rafael. Isasagawa ito tuwing ika-6 na buwan upang mapalalim ang kanilang relasyon sa isa't isa pati na rin sa Diyos. Magkaroon ng moral na motibasyon, pagpapabuti ng komunikasyon, at magkaroon ng isang matatag at masayang komunidad. Nitong ika-9 ng Marso, araw ng Sabado, ay sinimulan na ang music ministry sa pangunguna ng misyonarong si Giono. Panimula ay nagkaroon siya ng isang estudyante at ng kalaunan ay nadagdagan ito ng 4 pang estudyante. Dito ay kanilang pinag-aaralan kung paano tumugtog gamit ang piano sa pamamagitan ng pagtuturo ng nasabing misyonero. Ang pag-aaral ay ginaganap tuwing araw ng Miyerkules sa oras na 11 a.m. at Sabado sa oras na 10 a.m. Ang bawat klase ay umaabot ng 30 minuto. Inaasahan niya sa pamamagitan ng ministeryong ito ay makakabuo ang simbahan ng grupo ng mga manunugtog na siyang mangunguna sa pagsamba at pag-awit ng mga awiting nagbibigay puri sa Diyos. Nitong buwan lamang ng Marso ay nagsimula ang pag-aalay ng mga espesyal na handog ng mga miyembrong kasalit kabilang sa bawat ministeryo ng Emmanuel Presbyterian Church. Ito ay sinasagawa tuwing araw ng Linggo sa oras ng pagsamba. Ginanap ang 5th batch ng 5G noong ika-9 ng Marso 2025 na pinangunahan ni Pastor Jonyong Park. 11 na miyembro ang sumali sa 5G. Ang layunin nito ay upang maging isang tunay na miyembro ng Emmanuel Presbyterian Church at palalimin ang kanilang pananampalataya at pagyamanin ang kanilang talento, maging mabuting katiwala ng biyaya ng Diyos. Sa pagsasabuhay ng 5G, tayo ay lalago sa pananampalataya at magiging inspirasyon sa iba. Ito ay magiging gabay patungo sa pagpapabaptismo at isang makabuluhang buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Magandang araw, IPsians. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga bahay ng ating miyembro sa IPC. Nandito tayo para interviewin sila kung ano nga bang nararamdaman nila sa loob ng simbahan. Tara, samahan niyo ako. Unang katanungan po natin, ano po yung pakiramdam ninyo nung nabisita po ni na Pastor Park and Pastora G yung bahay po? Masarap sa pakiramdam yung pagbisita nila dito na kahit sila yung mga banyaga, ay nakita nila ang pamumuhay namin na ganito lang. Na bahay. Pangalawang katanungan po, pwede ka po bang magbahagi ng isang masaya na pangyayari na naranasan mo na po sa simbahan? Yung naging teacher ministry team po ako. At saka, kasi doon kami natuto ng magkaroon ng banding ang mga nanay-nanay. Saka siyempre yung naging second phase ng teacher ministry, yun yung masaya sa amin. Na hindi kami marunong kumanta, marunong sumayaw, pero nagawa namin para kay Lord. Yung sa inyo po, brother? Sa pagiging sa IPC, yung masaya, ay yung pagkaroon namin muli ng mapupunta na parang pinakabahay namin para sa lumikha sa atin. Yes. Pangatlong question po, last na question. Ano po ang pinakagusto nyo po na ministries sa Emmanuel Presbyterian Church? Siyempre, kitchen ministry. Kitchen ministry, shout out. Ay, sa mga kapatid ko. Ako naman sa down prayer meeting. Bakit po? Doon ako lumalim ng pananampalataya pa sa Lord.
Kasi lagi kong nararanasan tuwing pagkagising ko, lagi siyang nasasabit ng aking labi, siyang laging nararamdaman ko tuwing umaga. Siyang laging kasama ko araw-araw sa aking trabaho. Ang 5G's membership training na nagsimula noong unang Sabado ng Marso sa taon na 2025 ay magtatapos na ngayong Sabado ng ika-5 ng Abril. Sa loob ng 6 na linggong pagtitipon ng 13 na miyembro na sumali rito, inaral nila kung paano nga ba maging isang magandang modelo bilang isang miyembro ng simbahan na naayon sa Diyos at ang mga dapat gawin na naayon sa kagustuhan ng Diyos. Abangan natin ang mga activities na magaganap para sa nalalapit na Easter Sunday. Sabay-sabay nating alalahanin ang pagkamatay ni Jesus upang akuin at alisin ang ating mga kasalanan at muling nabuhay mula sa patay. Muling magbubukas ng Adult Bible Study na pangungunahan ni Pastor Bon Kim Yu sa darating na ika-6 ng Abril sa taong 2025. Nagaganapin sa second floor sa oras na 12 to 1 p.m. Sa ngayon naman ang kanyang ituturo ay ang libro ng mga taga-Kolosas at libro ng Filemon na patungkol sa pagpapatawad at pagtanggap. Muli, Ito ang IPC News.